Sa Hunyo pa, masisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hindi raw kasi maaaring simula ng paglilitis habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi namin ito mamadaliin. Naninindigan si Senate President Cheese Escudero na habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, kailangang makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon. Ang mga unang impeachment complaint laban sa bise na i-file sa Kamara noong Disyembre. Pero kahapon ng hapon lang ito pinadala ng Kamara sa Senado sa huling araw ng kanilang sesyon. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, credible, kapanipaniwala at magagawad ng hustisya. Sa tanong kung pwede bang magpatawag si Pangulong Marcos ng special session habang nakabreak ang Kongreso, sabi ni Escudero, ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami. Dagdag ng Senate President, marami pa rin daw kailangang gawin habang nakabreak ang Senado. Isa na rito ang pag-verify ng mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangang umabot ang verified signatures sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangang bilang para diretsong maitransmit sa Senado ang reklamo. Sabi ni Escudero, kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Sara kung kailangan. Pwede nga rin daw ipagtanggol ni VP Sara ang sarili dahil abogado naman siya. Pero pwede raw siyang mag-waive ng appearance. Karapatan po niya yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya o tumayo pa nga bilang testigo. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakali namang ipatawag daw si Duterte at hindi ito pumunta. The impeachment court, very much like the Senate, has the power and authority to issue subpoena. The Sergeant at Arms, with the assistance and aid of law enforcement officers, may effect the compulsory order for her to appear. But I heard a comment of VP Sara in connection with the looming impeachment complaint to be filed against her that she would welcome it as an opportunity to present her side of the story vis-a-vis the accusations being hurled against her by members of the House. So I hope that will indeed be her position. Pag nasimulan, may time limit ba ang impeachment trial? Wala, pero sino ba naman na may gustong umabot ito till kingdom come? One way or the other, kailangan ito pagpasahan at desisyonan. Ulitin ko, nang hindi minamadali, pero hindi rin naman pinagpapaliban ng labis. Naglabas naman ng pahayag si Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulo at kilalang kaalyado ng bise. Sinabi niyang lalabanan niya raw ang impeachment hanggang dulo dahil ayaw niya ng gulo. Dapat daw harapin ang mga tunay na problema sa halip na impeachment at destabilization. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.